Yan po ay mga headlines pa lamang. Mga nag-uumusok na sports balita, narito na. Tayo po ay napapanood din worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph at meron din po tayong replay sa youtube.com. Sa boxing, mas komportable po ngayon si 4th Division World Champion Nonito Donaire Jr. sa featherweight division kumpara sa dating kinakampanyahan niyang lighter weight classes. Ito po ang ipinahiwatig ng tinaguriang The Filipino Flash matapos na maikasa ang kanyang featherweight debut kontra Armenian puncher Vic Darshinian sa Nobyembre 16. Ang kabuang detalye, hatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Kung sa kanyang kritiko ay suicide ang pag-akyat ng timbang, iba naman ang pananaw ni Filipino Flash Nonito Donaire Jr. sa kanyang featherweight debut. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Donaire na mas pabor sa kanya ang pag-akyat sa featherweight division dahil magagawa na niya ang mga diskarte na hindi niya nagawa mula flyweight hanggang super bantamweight. Dati, nung nagtitraining ako, ang pinupokus ko lang is the weight rather than yung strategy o yung game plan namin. Wala kaming game plan eh. It's just to get in shape. Mainly to focus on losing weight. So it was the wrong decision that we made due to the fact that we were always winning. So we needed to change that and go back to the old ways we were and to focus on strategy. So yun nga, nag-decide ako na akit ako ng timbang because gusto ko mag-focus. In order for me to keep winning, I have to focus on strategy. Kamakailan ay nagdesisyon si Donaire na magkampanya na sa featherweight class kung saan kanyang sasagupain sa isang rematch si Vic Darshinian. Ito ang unang sabak ni Donaire sa 126-pound class matapos maghari sa flyweight, super flyweight, bantamweight at super bantamweight divisions. Gusto ko lang na 100% ako in terms of my physical just being ready and kasi dati nagre-reduce ako because yun yung alam yun ang alam ko and one thing now that I learned is I'm at a disadvantage because as much as I'm strong in the early rounds naghihina ako so gusto kong I want to be 100% where I'm able to use my speed. Magharap sina Darshinian at Donaire sa isang non-title fight ngayong November 16 sa Corpus Christi, Texas. Ang nasabing laban ay rematch ng kanilang 2007 encounter kung saan nagwagi si Donaire via spectacular 5th round knockout upang angkinin ng Filipino Flash ang International Boxing Federation Flyweight Championship. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, sa kabila ng pagkakalaglag sa kanya ng Top Rank Promotions, nangako si Pinoy lightweight campaigner Mercito No Mercy Gesta na ipagpapatuloy ang pagtugis sa mailap na world title. Bigo sa kanyang first title challenge kontra Mexican IBF lightweight champion Miguel Vasquez noong Disyembre, naudlot ang dapat sanay ring return ni Gesta noong Hulyo matapos na magtamo siya ng rib injury sa sparring. Pero maayos na nagre-recover na ngayon ang 25-year-old Southpaw at siya inaasahang muling papanhik ng ring sa unang bahagi ng susunod na taon. At para mapanatili ang kanyang maayos sa kondisyon, aktibo si Gesta sa martial arts at fitness classes sa San Diego, California. Kasama ang amang si Aniceto at ilang mga kaibigan. At para sa inyong kaalaman, ang pamilya Gesta ay kilalang Muay Thai practitioners bago sila na-involved sa boxing. Lipat na po tayo sa professional basketball. Tatangkain ng San Mig Coffee Mixers na mapalawig sa 3 matches. Ang kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng aksyon sa elimination phase ng PBA Governors Cup ngayong araw. Sariwa mula sa pag-9-86 victory kontra Barangay Ginebra San Miguel noong isang gabi. Sasagupain ng San Mig Coffee ang Alaska Aces sa main game sa Big Dome mamayang alas 7:30 ng gabi. Bit-bit ang pag-asang maakupa ang 4th spot sa standings. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Muling mag-iinit ang umuusbong na rivalry sa pagitan ng San Mig Coffee at Alaska sa pagharap ng dalawang koponan sa pagpapatuloy ng PBA Governors Cup mamayang gabi sa Araneta Coliseum. Matapos dominahin ni Team Cone sa kanilang head-to-head coaching duel, nakabawi si Aces coach Luigi Trillo sa kanyang dating maestro matapos manaig ang Alaska laban sa San Mig noong semi-final round ng nakaraang Commissioner's Cup.
Naging mainit naman ang labanan ng dalawang koponan na magpang-abot ang ilan sa mga players ito sa kanilang tune-up game bago magsimula ang kasalukuyang tournament. Sandvik's playing very well. You know, they're well coached. They have a talented team. I think they got deeper with the addition of Malik C and Malyari this year. But more than the talent and good coaching, they're starting to gel. You know, chemistry is an issue when you have a deep team. But they've been playing hard. And they've been playing together. Papasok sa laro mamayang gabi ay hindi makakalaro si Mark Pingris na magsisilbi ng kanyang ikalawa at huling suspension matapos na patawan ng 2-game ban ang dating Gilas forward. Si Joe Devans naman ay balik aksyon na dahil 1-game suspension lamang ang ipinataw dito ni PBA Commissioner Chito Salud. Sina Pingris at Devans ay napatawan ng suspensions at multa nang masangkot ito sa pinag-usapang basket brawl sa pagitan ng San Miguel at Global Port noong Miyerkules sa Cuneta Astrodome. And we're still going to be missing, Payne. We'll get Joe back, but Payne really is our energizer. We always miss him because he brings so much energy to the important parts of the game, the rebounding and defense, and we really miss that. Samantala sa first game ay pagtitibay ng Barako Bull Energy Colas ang paghawak nito sa second spot sa pagsagupa nito kontra Rain or Shine Elasto Painters. Kapantay ng Barako ang Meralco sa second place sa parehong 4-2 win-loss record habang fourth place naman ang Painters kapareho ang San Mig na may 3-3 slate. Solo third naman ang Aces na may 3-2 tally. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Television. Samantala, umaasa naman ng Global Port Batang Pier na matutuldukan nila ang 3-game losing skid sa laban kontra Meralco Bolts sa elimination round ng PBA Governors Cup bukas. Pero tila may isang problemang kinakaharap ngayon ng Mikey Romero franchise at ito ay ang di umano'y sisihan sa loob ng kanilang kampo. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Ria Arevalo ng DZSR Sports Radio 918. Hindi na nakuhang tumapos ng ensayo kahapon ni Global Port Batang Pier point guard Sol Mercado. Isang araw matapos na sisihin niya ang coaching staff ukol sa di umano'y hindi pagpapaalala sa kanila na tumawag ng timeout sa closing seconds ng 98-97 heartbreaking loss kontra Barako Bull Energy Cola. I'm not sure why Global Port did not call a timeout when they got that rebound. They still had one more timeout left. Pero ayon kay head coach Junel Baculi, masama lamang ang pakiramdam ni Mercado kaya pinayagan niyang umuwi. Pagkabaro pakiramdam niya, pinauwi ko na lang muna siya. He told me that's not feeling well, so sige, just go home. O baka mahawa niya pa yung di ba? Subalit hindi na itago ni Baculi ang tila pagkainis sa ginawang paninisi sa kanila ni Mercado. Yung state is it against me or him? Yun ang tanong Bumabalandra sa kanya Kasi siya ang extension ko dun sa loob He's my extension inside. He's the coach inside, not me. Ako coach ako sa sidelines He is my extension. He should know na kailangan namin tumimeout na gano'n and may isa pa kaming timeout. He cannot pass the blame on anybody else but him. You're the coach there Hindi naman ako pwedeng tumimeout, I am 50 meters away. Gayunpaman, nilinaw ni Baculi na hindi siya naguhugas kamay sa dinanas na 3-game losing skid ng Mikey Romero franchise. I take the blame for the loss. Pero gusto ko lang reiterate, let's not blame anybody. Okay? It's a team effort. Bukas ay makakabangga ng Global Port ang Romarachadang Meralco Bolts at dito ay umaasa si Baculi na magbabalik ang dating tapang at determinasyon ng kanyang mga players. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sexy talaga ng boses ni Ria Arevalo. Sports Radio yan, Sa PBA pa rin, matapos po ang 2 linggong delay, naikasa na rin po ng Petron Blaze Boosters at Air 21 Express ang trade na katatampukan ni hard slashing guard Joseph Yeo. Ayon sa source ng Sports, ngayong araw po isusumite sa PBA Commissioner's Office ang trade proposal na magre-reunite kina Yeo at former De La Salle coach Franz Pumaren sa Air 21 side. Makukuha ang kapalit ng Petron mula sa Express si hard-working forward Mark Isip
Nauna po rito napabalitang si Nelbert Umulon at hindi si Isip ang ipinantatapat di umano ng Bert Lina franchise and trade negotiations. Ang Yo Isip one-on-one player swap ay posible pong lagyan umano ng seal of approval ni League Commissioner Tito Salud anumang oras mula ngayon. Sa regional basketball, malaki ang posibilidad na hindi makakapagdepensa ng titulo ang San Miguel Beer Philippines sa 4th season ng ASEAN Basketball League o ABL Championship. Ito'y matapos mapabalitang magpo-pull out na di umano sa liga ang Leo Austria mentored team. May report si Ms. Keisha Halili. Bagong batas na nagre-require sa lahat ng mga teams na maglagak ng trust fund ang itinuturong dahilan kung bakit nagpaplano na di umano ang San Miguel Beer Philippines na kumalas sa ASEAN Basketball League o ABL. Sa ilalim ng bagong ruling, kinakailangang magbayad ng bond na 13 million pesos ang bawat miyembro at presado rin sila na manatili sa liga sa susunod na 4 na taon. At dahil pumasok ang Beermen sa ABL noong 1 taon, sa ilalim ng bagong batas ay silang palawigin hanggang sa 2017 ang kanilang membership sa regional tournament sa halip na hanggang sa 2015 lamang. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni shooting guard Leo Avenido na ang mga players na tulad niya ang unang maaapektuhan sakaling matuloy ang pag-pull out ng Beermen sa ABL. Malaking tulong na yan kasi may vision na sila kung may Olympics na. Tuloy-tuloy lang yung training tapos sa promotion namin sa grassroots student talent. Kasi yan lang naman lahat ng aspire mo pag Olympic sports eh. Kasi hindi naman kami professional. Olympic dream madalas ang number 1 namin ina-aspire lahat ng atleta. Ayun, so sa SEA Games meron kami ngayon sa Myanmar meron sa December kung laro. Yung pinag-prepare namin yun. Sa panig naman ni Phil Italian point guard Chris Banchero, labi siyang nababahala sa posibleng pagbaba ng kinang ng ABL kapag tuluyang nawala ang San Miguel Beer na nag-iisang Philippine team ngayon sa liga. San Miguel is they're the reason why I'm here in the Philippines. I owe a lot to my career, to Boss RSA and everything they did for me. I don't know the insides and outsides of what's going on with the ABL and the San Miguel, but at the end of the day, I always hope to be a part of that family because they've done so much for me. You really need that ABL to really push it to another level, and I believe without them it's going to be hard. Sa kanilang unang 2 season sa ABL, isang titulo at isang runner-up trophy ang naiuwi sa Pilipinas ng Beermen. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Tama-tama, nanonood pala si Leo Abinido kasama sina Joy, JL, Isha at Sedi, yung kanyang mga anak. Punta po tayo sa billiards. Si World number 2 Dennis Roboca Porculio ang namuno sa 4 na Pinoy Pool Masters na otomatikong umabante sa round of 64 ng World 9-Ball Championship sa Doha, Qatar. Kanina po ay hindi pinaporma ni Orculio si Thomas Kaplan ng Poland 9 racks to 4 upang umani siya ng ikalawang sunod na panalo at makakuha ng pwesto sa knockout round. Nauna rito nilampaso ng Bislig Surigao del Sur Pride si Majid Garedzgozlu ng Iran 9-1 sa kanyang first assignment kahapon. Makakasama ni Orcolio sa susunod na round sina Antonio Gabica, Israel Rota at unheralded Marlon Cañeda. Samantala, 10 Pinoy bets naman ang nangangapuhap ng importanteng panalo sa loser side. Kabilang na nga po rito sina Efren Bata Reyes, Francisco Django Bustamante, Marlon Manalo, Jeffrey De Luna, Carlo Biado at Livan Cortesa. $36,000 ang na magkakampiyon sa week-long event. Sa bowling, paungunahan ni na Hall of Famer Paeng Nepomuceno at veteran internationalist Liza Del Rosario ang mga pinbusters na maglalaban-laban para sa World Cup national title sa darating na weekend. Si Nepomuceno at 55 pang male aspirants ay unang maglalaro ng 12 games sa darating na Sabado, habang unang makikitaan naman ang aksyon ng grupo ni Del Rosario at iba pang lady participants sa linggo. Ang top 8 sa male at female competitions ay maglalaro ng 8 pang games sa September 20, kung saan ang top 3 sa bawat dibisyon ay aabante naman sa best of 3 semifinals and finals. Ang magkakampiyon sa male at female categories ay magkakaroon naman ng karapatang katawanin ang Pilipinas sa prestihiyosong World Cup na idaraos sa Russia sa buwan ng Nobyembre. Magugunitang si Nepomuceno ang tanging bowler sa buong daigdig na kumupo ng 4 na titulo sa World Cup noong 1976, 1980, 1992 at 1996. Sa iba pang balita, labis na ikinatuwa ni Wrestling Association of the Philippines President Albert Balde ang pagkakabalik sa kanilang sport ng kanilang sport sa kalendaryo ng Summer Olympics sa taong 2020. Tama po ang narinig ninyo. Babalik ang wrestling sa Olympics.
Tinanggal po sa 2012 at 2016 Olympic Games, nagpasya noong isang araw na muling isama ang wrestling sa mga sporting events na lalaruin sa 2020 Tokyo Meet. Ayon kay Balde, tsak na magsisilbing inspirasyon para sa mga local wrestlers ang muling pagkabuhay ng kanilang Olympic dream. Pero nagpahiwatig po si Balde na sa ngayon ay ang Southeast Asian Games muna ang pinaghahandaan ng Philippine wrestling team. Malaking tulong na yan kasi may vision na sila kung may Olympics na. Tuloy-tuloy lang yung training tapos sa promotion namin sa grassroots student talent. Kasi yan lang naman lahat ng aspire pag Olympic sports eh. Kasi hindi naman kami professional. Olympics na yung madalas ang number one namin. Ina-aspire lahat ng atleta. Sa mixed martial arts, handang-handa na si hometown favorite Mark Striegel para sa kanyang first title shot sa darating na Sabado. Bitbit ang unblemished record na 12 wins, 10 by submissions. Sasagupain ng 25-year-old Phil-Japanese ang Korean rival na si Jang Yong Kim para sa bakanting featherweight belt sa PXC 39 sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Sa lingguang PSA Forum kanina, ipinagmalaki ni Striegel na sumalang siya sa tibang training para mas mapalakas ang kanyang tsansa na makaharbat ng titulo sa kanyang unang pagtatangka. Nagpahiwatig din si Striegel na aatakihin niya agad ang kalaban kapag nakasilip siya ng Samantala, 3 local fighters naman ang mapapalaban sa undercard ng Striegel-Kim title clash, katapat ang mga foreign counterparts. All my fights, my aggression is definitely an advantage. I like to keep pressing forward, keep coming forward. I'm not a counter fighter. I'm not passive. My aggression, speed, and definitely my stamina. Sa cycling, inaasahang mapapalaban po ng gusto sa pagpidal ang mga Pinoy riders sa 2014 edition ng Ronda Pilipinas Cycling Spectacle. Ito'y dahil tinatrabaho na po ng event organizers ang partisipasyon ng mga foreign teams sa pinakamalaking multi-stage bikeathon sa bansa. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Caringal. Malaki ang posibilidad na maging isang ganap na international cycling race na ang Ronda Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay Event Marketing Head Mo Chulani, nasa 6 na foreign teams ang kinakausap nila ngayon at ang mga ito ay ang mga usual continental race participants mula sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong at Australia. Bukod pa rito, may isang grupo rin umano mula sa UAE ang nagpahayag ng interest na mag-field in ng half Pinoy, half Emirates na lineup sa kanilang pakarera. Yung inaisang team niya nag-signify na from the UAE na half OFW siya, tapos half riders from the UAE. So by invitation na lang po ba ito, boss, o by intention? By invitation. Sa international, by invitation siya because we cannot also get na yung masyadong malakas na teams. But sa local, it's by intention. Samantala, kabilang naman sa mga local teams na inaasahang mabibigyan ng green light na lumahok sa 2014 Ronda Pilipinas ay ang Road Bike Philippines, Philippine Army, Philippine Navy, LBC MVP, PLDT at iba pa. Pero paliwanag ni Chulani, babase sa dami ng bilang ng mga local participants ang iimbitahang foreign squads. Just to make sure mo na nasa 6 yan, lalabas yan. At least 6, ano? At least 6 siya. Okay. The more local sali, the less international teams ang mangyayari. Ganun ang mangyayari. So if we get 8 teams na local, or 8 or 9 teams, yung naiwan na lang na pwesto, yun na lang yung na international. Targeting is about 12 teams. Target ng mga organizers na isagawa ang Ronda Pilipinas mula 1 hanggang 16 ng Pebrero na posibleng magkaroon ng ilang early stage bago lumipat ang hagaran sa Luzon Islands. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Telebisyon ng Bayan. Samantala, mula sa dating third placer noong isang taon, walang ibang pakay ang National University Bulldogs Pep Squad sa UAAP Cheer Dance competitions ngayong season, kundi ang top podium finish. Kaya naman doble kayod sa ensayo ang Gika Bernabe mentored squad sa nakalipas na 4 na buwan. Personal na nasilip ng PTV Sports ang ilang routine na hinahasa ng NU Pep Squad at narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Handang-handa na ang National University Bulldogs Pep Squad para sa kanilang misyon na makakopo ng kauna-unahang titulo sa UAAP Cheer Dance competitions. Sa nakalipas na 3 taon, kahanga-hanga ang pag-angat ng performance ng Bulldogs. Dahil mula sa 6th place finish noong 2011 ay umakyat sa 3 pwesto ang Macro LPG back team noong isang taon.
Ito'y bukod pa sa kanilang title romp sa National Cheer Dance Championship noong Marso. Ayon kay Macro LPG Representative Pat Chun Sim, malakas ang kutob niya na magsisimula ngayong season ang dominance ng NU sa UAAP cheer dance competitions. Basta, kasi ngayon, nagsistart na tayo kumakit Sabi nga namin gusto namin mag-champion this season. Huli, nasunod-sunod na namin mag-achieve. Training lang talaga. Training, focus lang sila. Sundan lang nila lahat ng coaches. Ma-achieve namin yung championship namin. One step at a time lang talaga to. Sa panig naman ni Coach Jica Bernabe, three-peat seeking UP Fighting Maroons at perennial champion FU Tamarals pa rin ang nakikita niyang teams to beat ngayong taon. For the UP and FEU, given magagaling talaga yung mga team na yon, no doubt. But then, as last year, bibigyan namin kayo ng magandang laban. Asa ngayon wala akong kinakatakutan kasi hindi naman ako nagpapadala dun sa mga kalaban namin or sa ibang team. Maging ang ilang performers ng team ay buong tiwala na mahaharbat nila ang UAAP Cheer Dance title. Natangi ang UP, FEU at UST pa lamang ang nagdodomina. Buhat ng simulan ang kompetisyon noong 1994. Nagpakita yung mga paghirap namin sa training. Makakita niyo po na sa darating na performance namin, ibang-iba po kami ngayon. Mas malakas, matapang at rapat-rapat po kami maging champion. Nakatakutan po kami si Lloyd. Lagi po kami nakasalalay kay Lloyd. Siya na pong bahala sa amin kung ano pong bibigay niya sa amin. Ang cheer dance competitions ng UAAP Season 76 ay gaganapin sa MOA Pasay City sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At magandang hapon kay Boss BJ Manalo at gayon na rin kay Mr. Jonel Baculi sa NU at kay Mr. Patrick Aquino, ang coach po ng NU Women's Team. At unang bugso pa lamang po yan ng mga sports update na aming i-share sa inyo. Uy, si Mr. Josel Dusin nanonood sa atin ngayon. Sir, salamat po. Tsaka si Mr. Patrick Antonio, mga supporters po yan ng NU. Oo. Yung NU kasi iba-ibang brand yan eh. Di ba, hawak na sila ngayon ng grupo ni Mr. Henry C. Oo, tama. Tapos yung lahat ng mga kaibigan nila, kunyari, ikaw Tabel, ikaw na bahala dyan sa Pep Squad. Ganun. O, Dennis, ikaw ang bahala dyan sa Women's. Ang galing. Oo, ganun. Sila naman na may hawak sa Women's. Kaya nakita mo yung pagsagit-sit ng inyo. Talagang sumasagit-sit. Oo. Kumbaga, silat pa nga sila ng Lasal eh. Although hirap din Lasal ng last time. Ano ang offense sa mga fans ng Green Arrows. Anyway, marami pa po tayong pagkukwentuhan. Dahil susunod na ang inyong mga email, text, and Facebook messages at ang Inside iSports. Alright. So pagbabalik yan ang PTV Sports. So hi, hello. I'm Mr. Aljohar, the boxing manager promoter. Kasama ko po sa aking home court si Nicole Ramos para sa PTV Sports. Nagbabalik ang pinakamalap na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. And we have a guest. Hello, I'm Sian. Cute. Hello. Hi, Kim. Hi, Parang Zian. parang anong tawag doon? Yung Puppet. Oh, hindi may tawag doon eh. Si anak ko ni Dennis ito. Ilang buwan na to, Queenie? 8 months. Ayan. Ito siguro, Queenie, ilang buwan ka na? Yan. 3 months, 4 months. Okay. 4 months? 4 months naman yung... 8 months to. Yung isa. Yung kapatid, 4 months na. Pare 2 years sila kasi ito, December 2012. Yung isa, January 2014. Oo nga. So 14 minus 12. 2 years. Pero pumayag ka, baby, ha. Okay, anyway. Sige, kwentuhan mo tayo. Kasama na si Sian. Sian, tulungan mo kami sumagot, ha? Yes. Pero paano kung magpapadala na mensahe sa atin, Sian? All you have to do is follow us at facebook.com/PTV4Sports. You can also send in your messages through twitter.com/PTV4Sports. You can email us at ptvsports@ptv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, name space message, and send them to 311 for Globe and Touch Mobile, and 350 for Smart Talk and Text and Sun users. Ayan, sali na kayo. Alam ko na kung ba't Sian ang pangalan mo. May talent fee, eh. Direct focus mo nga ako. Kaya Sian ang pangalan nito, Sipo Ninyan. Oh, baby. Umiyak ka ba? Iyakin. Ayan, mag-computer ka na. Okay, basa tayo ng mga messages. Tulungan mo kami sumagot, ha?
Shall we Okay, game. start with Twitter? Twitter, sige. Oh, sige. Twitter. Ito si G. Carla C. Ba't wala sa IBC ang game ng PBA? Snow Badwa, Alam niyo pa yun? Alam niyo po ba yun? Ngayon? Wala ba ngayon? Hindi, first game lang po ang hindi ila-live. Delay dyan, tapos live po second game. Oo, mamaya-maya. Kasi may programming ate IBC or ano, basta. Anyway. Pero actually, ang TV5, yung deal nila with the PBA, wala talaga yung Tuesday. So meron silang option na wag ipalabas. Diba? It's Donald Duck. It's Donald Okay, Duck, basa. Zio. Okay, basa. Oh, next. Siya kumuha niya na. Ito si John Larry Balikoko. Parang ang sikip niyang damit. Oo nga eh. Medium to eh. Tumaba tayo. Kaya pala kinuha yung Kaya kinuha ko yung baby. Ko, para hindi makita. Ngayon, alam niyo na kung bakit may buhat akong bata. Diba, no? Huwag kayo iiyak. Para may takip ako sa katawan, ha? Okay, next. Basta tayo, Let's text. do text. Ito. Sige, baba. Latest. Si Ma'am Cecil? Hindi, iba to. Hindi, refresh mo. Refresh mo, Nicole. Ayan, ikaw Refresh ko na talaga. kasi. Okay, and then, habang nagbubuklat ka, ayan. Okay? Marvin Abuque. Hi, sir. Open po ba yung trade kay Taulava sa Ginebra? Sana wag na trade si Kirby. Ayan. Alam mo na, pag nasa Air 21, partner eh. Diba? Halika. Halika, asakan. Halika, Queenie, halika na. Gusto niya sa daddy Halika na, niya. Queenie, kunin mo na. Halika. Dito sa daddy. Pinapapunta sa TV si Queenie, no? Ayan. Yan, yun, sagot natin. Sagot natin. Alam mo na, pag nasa Air 21, sagot ko, ayan o. Padala mo. Sagot ko. Hindi, ano pa. Sa ngayon, wala pa yung trade. Kasi nakabitin. Binitin niya. Sabi, binitin daw ng isang boss. Kasi nga daw, lumabas sa media. May naiinis siya, gusto nila i-delay muna. Okay? So, ngayon, darating din yung... Si tingin mo, si Ase magre-retire sa Air 21. No. Pustahan tayo, isang buwan sweldo mo, isang buwang sweldo ko. After the All Filipino. Pero bro, may nadinig ako na may clause pala yung Ase Taulaban na hindi mo muna pwedeng i-trade until after the Philippine Cup. Until after the Philippine Cup of next... Meralco, oo. May ganun ba? Kasi nga, dapat dun isang... Pero, ano yun, request yun, hindi yung kailangan, nasa kontrata. Nasa clause. Okay. Clause. Alright. Kasama yun. Ito ngayon yung tanong dyan. Kasi may ibang mga teams, dinidelay nila pag nailabas na sa media yung storya. Yung ang tanong doon, sino yung nagmumukhang, siya nga, ayun din. Kasi eventually, itutuloy ninyo. Di ba? Di ba? So, gusto nyo i-cancel. Tuloy nyo ng tuluyan. Huwag nyo na ituloy. Di ba? Okay, next. Basta tayo, JR. Facebook. Good PM po sa inyo, Sir Snow. Tanong ko lang po kung pwede baguhin ang lineup ng Smart Gilas sa FIBA World 2014. Thanks po. Pakibati naman po yung two kids, si Honey, Lian, and Jan Patrick. Ayan. Pwede naman. Lahat. Pwede. Pwede Kung gusto ng kinauukulan. Gusto nyo, si Ronnie Lahat Matias, pwede. si Leo Abinido, yan ilang Wait, teka. Iklaro natin na yung sinasabi natin is pwede. Kasi last time yung sinagot tayo, ang pagkakaintindi, talagang ibig sabihin, talagang pwedeng palitan kung gusto. Kung gusto. Anyone. Ilay na po natin open yan. No? Kung ano yung ilaline up ni Coach Chot Reyes, kung ano yung magiging available for him, yun po yun. Pero ito naman sabi ng PBA. Sa ngayon, hindi namin may open sa inyo yung pool kasi hindi namin alam kung ano gusto ni Chot Reyes. Diba, hindi namin alam kung ano yung napag-usapan nila. Pero sabi naman ni Coach Chot Reyes, yung nakausap ko, nagpa-planning na sila ni Boss MVP. Okay. Silang dalawa. Si Mr. Pocholo Chunsim, ayan, ng Macro LPG, nanonood sa atin ngayon. Thank you din po. Ayan, mga big times ang nanonood. And Mr. Patrick Aquino. Kilala mo tayo? Dating artista ba yan? Hindi, dating coach, dating player sa UP. Naging ka-teammate ni Kasabay niya ba hindi mamaya, nakalimutan ko na yun. Sige. Si Jacob? Hindi, malamang naabutan nito sila Benji Paras eh. 89 umalis sila Benji doon, di ba? Hindi. Si Paul Du. 89 to 93 siya eh. Tanong nga, si Paul Raymond Du. Galing nun. Paul Du. Left, right, tumitira. Sige nga, Paul Du. Kaya mo ba? Sabihin mo kay Snow, akin na lang yung t-shirt niya. Mama Doc. Okay, Mama Doc. Sorry, salamat sa Tobis, ha? Sa Tobis po yung suot ko ngayon. Mabibili yung $4.95 lang to, brother. Sa lahat ng mga store. So, maganda ko rito, stretchable pa. Kahit mataba po kayo katulad ko. Maganda material. Stretchable yan. Okay, and also,
Si Dudong Baguio. Uy, pregi pala yung asawa niya, si Jeremy Andy Guzman. Thanks, pare, pinapanood ka namin. Okay, salamat. Rosendo, si RB. Basta tayo mga messages. Si Josmel Estrabela. Maulang hapon, Sir Snow, Sir Dennis at Cute Nicole. Tanong ko lang po kung natuloy ba yung trade kay Kirby at sino po kapalit? At kailan laro ng Ginebra? Pabati po ang Estrabela family dyan sa Pakil, Laguna at mga tropa ko. Thanks po. Wala pa yung trade kay Kirby kasi ang problema dyan, ito atin-atin lang hindi mai-trade, Brad Kasi may injury. Sa paa. Hindi, ayos na sana. Kasi nangyari, parang yung isa daw doon, si Kirby daw gusto muna magpunta sa Amerika para magpa-rehab or something. Sabi ngayon ng Meralco. Gastos niya. Sabi ngayon ng Meralco, teka muna. Pagka nag-trade kami, ang dami na namin injured. Andito pa sa amin si Jared Dillinger. Tapos si Don Aliado. Ando ba si Don? Diba? So injured din. Diba? So magiging naman kami, ospital. Parang ganon. So na-delay pa muna yan. Hindi ko alam kung matutuloy. Tingnan natin kasi si Kirby, mukhang sabi mo nga kahapon, baka pwede na lumaro bukas. Yun ang sabi ni Ato Agustin na by tomorrow, next game nila after yung game nila. Paano pagkakasabi ni Ato na sinabi sa'yo? Sa ano yun na nailagay natin kaya dito? Paano nga sabi? Kaya baka sabi ni baka next game okay na siya. Baka okay na. Ganyan yan. Okay na siya? Okay naman. Medyo gawa ganun ka pa. Tsaka alam mo, tapos siguro Smile. Siguro hindi ko kaya smile dun Guwapito Ang tawag, simpatiko. Mas pogi nga si Coach Ato ngayon kaysa nung naglalaro pa siya Pareho lang, walang pinagbago. Tsura niya, Coach Ato. Okay? Si Romel, ito naman. Ako nga magkukontrol. 92 MVP yun Hindi, si Nicole. Nabutan ba yan? 92 pinanganak to 91. 91. Di 1 year old pa lang siya noon. Dumididi pa siya. Ganon. Si Romel Pardo Olaco. Sir Snow, wala bang plano ang Ginebra to get a big man? Meron na gustong nila. Na to the point na kinonsider si Eric Meng. Diba? Dahil kasi wala sa kondisyon si Menk. Na gusto makipag tinatarget yung Asita Olava. Pero sa market, free agent, ang dami, Brad Sino? Diba? Big Mac Andaya. Pwede. Malaki yun. Pwede. Diba? Marlo Aquino. Magko-coach na sa Adamson Saka na yun masyado ang tagal ng layoff. Si Jeffrey. Ako na magbabasa. Good PM, Sir Snow. I just want to ask if there's a possible trade involving Ginebra. Thank you so much. God bless. Pabati naman po ang kapatid ko na ikakasal this September. Uy! Congrats John Dexter Maliberan and her soon-to-be, and his talaga, soon-to-be wife, Milo Razon from Maliberan family here in Congratulations. Valencia. Best wishes to you guys. Husband's lover ang dating nito. Ano yung tanong niya? Trade sa Ginebra, wala pa ho sa ngayon, pero may pending sila. Kung mapapansin nun ninyo, sabi nga ni JP Mercado, hindi na raw matutuloy yung mga trade. Huwag daw nagpapapaniwala sa akin. O last Friday, natuloy yung Cortez. Taulaba. Kanina, tsaka isip. Nabago nga, dapat umulon yun Yeah. Pero nag-isip sila. Ngayon yung Kirby, nawawala pa sa equation, tsaka yung Mac Cardona. Pero yung Mac Cardona, parang nakipag-usap na raw kay Coach Ryan yun huwag muna ako i-trade. Patunayan ko pa yung sarili ko. Sa inyo, sa Meralco. 21 Kasi yung ensayo dun, mauubos sa mileage mo, takbuhan talaga, patayan. Dahil naging coach niya na yan Diba? Yeah. Saka ganun talaga. Diba? Iba yung style ng yung style ng Barako Bull, paano? Faster. Ay, hindi, matindi din doon. Matindi rin doon. Hindi European, militaristic. Diba? Okay. So ito ba, basa tayo. Maulang hapon, Sir Snow. Nabasa na natin yan. Si Erwin, basahin mo na. Sige. Erwin De Jesus, Sir Snow, Pretty Nicole, Pogging Dennis. Totoo po bang maaring magnold ang panalo ng Ateneo sa UE dahil sa presence ng coach nila sa dugout? Pabati po ang mahal kong asawa ni si Barjoke at ang anak kong si Zacharael. Galing Araw-araw po kami nanonood ng show nyo. Okay, sagutin natin yan. Ma-forfeit ba yung panalo ng Ateneo? Against UE last time? Sagutin po natin yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm LJ Moreno Alapag and I get updates on my husband Jimmy when I watch PTV Sports.
Nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports, everyone. Okay. Yan, so, hanging question. Kanina may nagtatanong kung ano mangyayari sa Ateneo. Mapu-forfeit ba yung panalo nila sa UE? Ang sabi nga ni John Paul Manahan din, may board meeting po yung UAAP sa Huwebes to discuss that. At ito ang problema ngayon, Brad. So, sabi ng UE, dapat kami panalo dyan kasi ando dun si Bo Perasol sa dugout. Di ba? Kasi ano yan, suspended dyan, ba't nando dun siya? O ito ngayon ang problema, inilabas ng Ateneo. Yung player lumabas sa spin. Ito, pakita mo direct. So, ang sabi naman ng Ateneo, yung player mo, ayun sa likod pa mo, kita-kita. Di ba? So, yan ang malaking problema po ngayon dyan. Tapos, ano pa dyan, ang isa pang salamat po sa spin.ph ang isa pang kaso, Brad, nagkabulat-latan ngayon. Pati yung mga paglalaro nila, pagpresensya nila, mami nung suspended, nanonood sa mga venue, nabulat-lat ho ngayon. Pati yung FEU, na i-discuss na rin, malamang bukas, yung FEU na women's team. Yung may lumaro sa labas. Bawal yun. Pero hindi may difference lahat ng panalo, kasi yung player, kahit nandun sila sa venue, nandun lang sila. Ito, tanangin natin to. O, kaibigan ko, si Ruben Terrado. Kuya Ruben, kaibigan ka namin ni Dennis Principe, di ba, sir? Kuya Ruben. Ayan naman. Sa TV tayo ngayon. Sa TV tayo. Kumusta ka? Okay naman. Ikaw talaga. Huli ka na. Huwag ka na sumuko. Pero tanong namin, Brad, may posibleng desisyon na ba regarding UE and Ateneo complaint? Yung sabi nung mga tiga UAP board, pag-uusapan daw sa Huwebes kasi may regular board meeting sila. Bukas? So, malamang sa Thursday pa meron. Thursday pala. Okay. Pero ano sa tingin mo to? Ano tansya mo rito? Ano sabi ng mga sources natin dyan, kaibigan Ruben? Kasi mukhang tit for tat na to, di ba? Actually, maraming pwede mangyari kasi maraming nagsasabi na kasi parehong nag-violate daw yung mga teams. Kasi ang UAP board minsan may pagka-unpredictable din kaya hindi rin natin masabi kung anong magiging desisyon. Kaya na lang natin sa Huwebes. Pero Big Ben, totoo ba na yun daw kay Bo Perasol is that nandun siya pero nagsabi siya sa Ateneo officials at saka sa UAAP mismo na pwede raw siya in some areas ng venue? Tama ba yun? Yun ang sinasabi ng Ateneo kasi parang nagpaalam muna daw siya dahil nga kung pwede pumunta kasi nga may mga ibang players daw ang na-suspended na nasa venue rin during the game. So, nag-clarify muna siya bago siya pumunta. So, yun ang sinasabi ng Ateneo na nagpaalam muna siya kasi hindi naman daw siya gano'n na hindi mo na pupunta na mas dapat na lang pupunta. Yun ang sinasabi ng Ateneo. Sir, I have a question. Meron po ba difference yung, kasi diba sa pag-suspended yung players at yung coach, hindi po ba may difference po yun dun sa rules? Opo, dun sa presensya. According sa UAAP rules, ang coach daw actually not only coaches but sa team managers, sa team officials, pag sinususpend sila, they are not allowed at the venue. Not around? Not at the venue, as in the whole venue, yun ang sinasabi ng rules. But the players daw, according sa rules, they are not allowed sa bench as well as yung tinatawag nila immediate vicinity. Okay. So, parehong may pagkakamali ito, Brad. So, ano kaya magiging win-win solution dito? Hindi kaya status quo na lang o posible may mga sanction? Tingin mo? Hindi ako pero kasi yun na nga, kasi both pareho naman nag-violate, so siguro medyo logical din na assist na lang. Kasi ang problema kasi rito, mabubulabog yung magandang rhythm na yung takbo na nung liga no? So, tsaka dapat from the very start na may mga umaatin, dapat nare-reprimand na that time, hindi ngayon na kung kailan may issue, tsaka naglabasan lahat, di ba? Tama. Oo nga. Hindi naman na mangyayari yan kung aware yung mga players, yung mga rules, ganyan.
Anyway, salamat sa iyo, Kuya Ruben, writer ng Spin.Peso. Ito ho ang tunay na pangalan niya, Ruben Hoble. Ay, Ruben Terrado, ano, Kuya Ruben? Ano? Tinira mo pa. Kuya Ruben, sige kaaway mo. Oo nga, sige kaaway mo, Ruben. Napakama ko pa ako. Ano daw? Ano? Wala. Ay, hindi daw. Wala yun, wala. Okay. Ben, salamat. Ginamit namin yung picture mo, ha? Nasa TV siya ngayon, oh. Ayan, oh. Ganon? Oo, parang ako nga ito, eh. Pakita mo nga, direct. Pag parang ako yan, eh. Oh, di ba? Salamat, Ben, ha? Thank you. Okay. We love you, Idol. We love you. Bye-bye. Okay. Si Ruben, Big Ben. Kaya ba't ba Big Ben ang tawag ninyo? Big Ben, magkasama kami yan sa, the now defunct Philippine. Sa kanya ni Al Mendoza, yung sports editor noon. Big Ben. Big Ben. Pero nagsulat ka rin ba sa Daily Globe nung araw? Hindi ka naabutan. Okay. Ikaw raw sa La Solidaridad. Okay. Si Rodel Paustino, batiin daw yung pamangkin niya, Patrick and Brian. Okay. Si Manang Elsie, yung masahista ko sa Kabanatuan, batiin mo naman ako. Okay, binati na kita. Thank you. Tsaka, si Pim Kicks, ha? Kung kailangan nyo ng mga hard to find na sapatos, Brad, sa Pim Kicks, parang ito suot ko. Di ba? Yeah. Saka mga collectors, ano yung... Gusto ko yan, mga hard to find. Kaya lang, hard to buy tayo. Pim_Kicks sa Instagram, tapos Pim Kicks naman sa Twitter. Mga Thank rare you. pairs. Tapos ito, Tobis, suot ko ngayon, $4.95 lang. Parang ako billboard nito, ha? Tsaka si No batiin ko walking pala. billboards, no bad wa. Si Kuya Rudy Yu, ng Macbeth. Tsaka si Mr. Patrick Aquino. Nag-text si Mr. Patrick Aquino, yung coach po ngayon ng women's team ito. Sabi niya, Dennis, teammate kami ni Paul Du. Now, may assistant coach sa NU Lady Bulldogs. Galing yan. Si Paul Raymond. Tapos, ayan. Okay, salamat. Wala na? Stretch tayo? Nabaha. Yung mga newscaster? Okay, sige. Yung mga galing sa Fairview, wag na kayo munang magplano-plano dahil lang traffic mula Iglesia. Kanina pa yun, 30 minutes ago. Iglesia hanggang Saglit na buhos ng ulan lang yan. Saglit na buhos ng ulan lang yan. Okay. So, basa pa tayo ng mga messages. Ayan, so... Tuloy ang ligaya. Ayan, si Derek, isa yan sa mga ginamit ng ulan para magpalusot, na pagdating dito, basaho ang buhok. Pero amoy sabon naman. Amoy, Dr. Kaufman. Okay. Ito, John Larry Balicoco. Dr. Kaufman, No, masabon doon? Paraffle mo naman yung t-shirt na suot mo, Idol. Nanonood ako ngayon ng PTV Sports. Dr. Kaufman ba sa sabon doon? Casey, Dr. Kaufman ba yung sabon doon? Alam ko Ivory. Pwede ka rin alam ko Ivory dahil wala amoy Pwede? Ako mag-news ako? Magkano kahaba? Sermon? Okay. Pwede ako. Live talaga kami. On air, nagkakaroon ng negosasyon. Okay. Sige, paano yan? Alis na muna ako. Kayo na muna magsasagot. Mag-Amerikana ako dahil magsisiksok ako. Hindi pa, wala pa. Okay lang yan. Ano ba yan? Ibang klase magpaalam to. Sige, basa. Sige, subukan natin sa lubos ng ating makakaya. Ito, Jamie Lapidario. No bad busters, no? Sa tingin nyo, ano kaya ang problema ng BGSM? Sana makarecover sila lahat ng teams ganado pag sila kalaban ko sa siguro yung locals, kasi si Mark last time nag-0 of 11 sa field goal. Walang pinasok. So I think they need to step up. Kasi okay naman yung performance ng import today. May nag-i-step up, kaya lang hindi nakakasabay-sabay. Like for a while, si Mac Barakael nag-step up, pero yung iba wala. Kulang Last pa rin. game, si Willie Wilson nag-step up. Wala naman si Barakael. So dapat yung magkatugma-tugma. Yes, magkasabay-sabay yung kanila mga laro. Yan. So Ginebra, yun ang problema. Importing ko, pwedeng palitan, pwedeng hindi. Pero kung hindi naman pwedeng palitan I think pwede nang kumbaga panlaban na rin si Dior Lohorn. Yeah. Okay, next. So, Snow Bad Boys saan pumapanood ng PBA ngayon? Right now, sabi nga ni Snow kanina, I think yung first game delayed. So yung second game mamaya. Yes. Ayan. Sa ano pa rin? IBC 13. Yes, IBC Channel 13. Yeah, okay. Hello, Tabel! Welcome! Hello. Ayan, Tabel will join us. Mag-news ka rin? Hindi, dito lang ako. Dito ka lang. PTV Sige, Sports. Facebook.
Go to Facebook. Go! To Jason Rubio. Mga friends, no Dennis at gandang Nicole. Kailan po ang simula ng NBA at sa Saturday po ba may laro ang Ginebra sa Antipolo? Pakibati si Ate Marivic at Ate Lea. Thank you. Yung NBA, usually mga end of October yan, pero wala pa tayong schedule. Alam ko meron na schedule, but yung usually yun. So, I think yung number noon ko din, Facebook, i-reply natin mamaya to be sure about the exact date ng start ng NBA. In the meantime, Saturday, may schedule. Ito, so, ang Ginebra is on September 14. Second game. Second game against Rain or Shine. Ayan. Yan ba, magandang laban. Ginebra versus Rain or Shine. Yes. Oh, Yes. Ayan. Instant. Ang medyo Ayan, welcome back. si Attorney Mark Ang bilis Castrodes na. pag nabasa medyo na itsura ni talaga. Attorney Mark pagka medyo galing sa ulan at medyo Hoy, Attorney Mark, halika na. Attorney Snow. Sorry. Attorney Snow. Tago sa akin. Oh my So, Si magpaalam na Attorney tayo. Mark pagka walang gel. Ha? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Pa. O, sige. Ready Pasa pa kayo. na. Pasa pa O, kayo. sige, this one is from John Larry Balicoco. He said, good luck sa Ginebra sa Saturday. Ayan, Never nanonood say siya talaga. that. Yeah. Great. Nak si Snow, quick change out. Oh, nice Quickie. Hindi, pag tanong ko kanina, tumatakbo ko, tinatanggal ko yung salamin kong gano'n. Ito. Okay, so ano ba? Let's read Si this 30, Ventanilla. Ay, taga-Kabanatuan to. Tabel, kababayan natin. Ano sabi? Kababayan. Good evening, Sir Snow. Makataong Dennis at binibining Nicole. Wow. Ask na lang kung kailan start ng Philippine. Mukhang taong Dennis yun, okay? Buti nga, Kailan start ng Philippine Cup at kailan laban ni Mayweather? Pakibati po ang Shell Talavera, Wellspring, Juan Iagro, ABKE at Quick Freeze. Thank you po and more power to your show. God bless. Party lista. Bless you too. Philippine Cup, next year pa yan. Hindi. November pala, sorry. 3 ang start, 27. 27, ayun. Tapos, yung isang tanong niya, Mayweather, this coming Sunday against Saul Canelo Alvarez. Si si Patrick Aquino, sabi niya, teammate namin si Coach Bo tsaka si Ryan Gregorio. Ayan. Puro mga Tapos si Boss na, Josel Josie, ang bilis mo magbihis. Grabe. Siyempre. Ganyan mo kami mga artista, sir, Pagka alis agad. Habang nasa hagdan ka pa lang, tinatanggal mo na lahat. Di ba? Game, basa. Ito, from Wawi Abraham Bacoor Cavite. Good PM po. Ask ko lang po, if possible mapasama for championship ang Team Petron, pag-greet ng belated happy birthday sina Mark and babies Giami. Giami. Thanks po. Belated happy birthday. Si Boss Marvin Alvarez. Kasi number 1 sila ngayon. So, ibig sabihin, malaki chance. Yung Petron. Petron Glaze Boosters. 5 straight wins. Tapos yung import nila, sabi ni Coach Leo Austria, alam mo in English. Because you know the good thing. Ay, alam mo, maganda sa atin. Hindi, sagutin mo yung sinabi ni Coach, Leo, okay. Hindi, kasi alam mo, magaling sa import namin is good at defense. Okay. Yayari mo. Kaibigan ko yun Hindi, mas ko mo yun. Si Todd Purvis. Ikaw naman. Ikaw ang madalas kausap No bad with I don't know, but I find an import cute. Ano daw? I find the import cute. and Coach. And I'm 41 years old. I'm still single. You're single. Yeah, I'm still single. You like Team Go? No, can't accept that. Uy, Team Go yung suot ko ngayon, brad. Team Go yung suot ko ngayon, pati pantalon. Okay, game. Basta tayo message. Next message. Si pala? Si Boss Marvin Alvarez, anak ni Governor Lito Alvarez. Tapos si Tina Maralit. Alam mo Tina Maralit, nanonood siya ngayon. Tina. NPC. Tsaka si Ate Marisa Banaag. Okay, next. Basa. Ito, Aunt Walkney A. Ashore. Yan. Basahin mo, Tabel. Sige, Tabel, go. Pabati naman po kami dito sa bahay, Sir Snow at Sir Dennis. Kailan po ang start ng FIBA Asia Championships? FIBA Asia? Champions Cup. Champions Cup po, yan, yes. Diba? Thanks. And sino po mga players na mga kasama po? Next week na yan, yung Champions Cup, walang Pilipinas. Full out. 5 lang kasi available, brad, out of the Gilas Cadets. Si Garbo, yung dalawang, si Jake. Pero ang invited ata, yung San Miguel Beermen. PBL. Hindi sila nag-volunteer. Kaso,
nilabas ng spin. Oo. Na hindi na sila, kasi pull out na eh. Pull out. Wala na eh. Pull out na. Withdraw. Withdraw. Diba? Okay, Boss MVP, pasok! Diba? Ganun ang dating. Boss MVP, nag-withdraw. Pasok! Sungga ba? Mga opportunity ganyan, sinusubo na yan, sir. Okay, game next. Papractice sa Snow para mamaya sa news. Marlon Estrada. Magandang hapon po, Sir Snow. Pwede na po ba ma-draft sa TVAZ Bobby Ray Parks? Salamat po and more power to your show. Pwede na. Ang tanong, sabi nila ngayon daw year, may mga naglalabas, pero ako tingin ko next year pa to eh. Tama-tama, si Coach Jonel Baculi nanonood sa atin ngayon. Salamat. Hey, Coach Jonel! Thank you, Coach Jonel. We love you so much. Tapos si Net, ayan, nakakatawa daw tayo. Salamat po sa inyo. Okay. Mga nakakahawa, player Si Dan Cordero, sabi niya, Hello to Patrick Fran, my nephew, and her lovely wife, Jong Fran. Siyempre, si Coach Patrick Fran. Pangalan pa na ng asawa ni Coach Patrick, parang parang ketchup, no? Jong Fran. Jong Fran. Okay. Jong Fran. Si Michael Ludwig Calpatura. Number 1 sports news sa Philippines, PTV4 Sports. Okay. Mababago po ba yung line-up natin sa FIBA World or final na yun? Pabati yung mga GSM boys ng Batangas. Thank you. Saragot na namin yan kanina. Hindi, siguro ganito, partner. Baka siguro akala ng mga viewers natin is that pag nag-champion ka sa FIBA Asia, yun na rin dapat yung lineup mo. Oo, baka yun ang... Which is... Not necessarily. They can still change the lineup. Talaga. Nag-qualify kayo, Pilipinas. Okay, bilang sa World Championship, bahala na kayo kung sino lineup nyo. Ganun yun. Okay. Di pa tayo. Direct, tuloy pa ba tayo? Stretch pa raw, sabi ni Direct Leo. Okay, go. More. Sige, stretch lang din naman. Hello sa mga Malacanang Cameraman Association at RTVM. Uy, siyempre, Radio TV Malacanang. Hello sa inyo. Magandang hapon. Nakakatawa yung mga taga-RTVM. Ayan, namimiss ko na kayong katrabaho, Isang taon na, Okay, next. Ito, si Calay Santos. Sir, available na ba yung Spain na shirt sa Toby's? Available na. Punta ko kayo sa Toby's website, tobysports.com. Tapos pagka-ano ninyo, ayos na yun. Ando doon, makikita nyo yung order. May kiklik lang mo kayong button or something. Button. So, ano yan? Credit card. Credit card. Pwede rin abroad. Kaya lang libre yung, maganda Brad, nationwide, dito sa Pilipinas, libre. Ang shipping. Talaga. Kahit saan. Wala pa pala akong partner. Ayan si YY Macalma, anak ko ni Deo Macalma. Halika, ka-host mo ko, kahit pasa ka ng ulan, matutuyo ka sa ilaw. Halika na. Ayon sa bubwit. No. Okay, nasa? Game. From Harold Iniego. Hi naman daw sa akin ba? Hello din si Harold. Sa akin daw niya nakuha ang shirt na price ko from you, Idol. Ikaw nagabot kay Harold. Okay. Hello. Ito. Okay, next. Sige. Sa taas pa? Sa taas tayo. Taas? Wala, nabasa na natin yun eh. Facebook. Yes, that's sa right. text. Meron pa sa text? Friend. Ayan, refresh. Okay. Go down. Wala na ako mag-control. Sige. Here, Yan na. Si Edward Flores or this one? Hindi, tapos na yan. Edward Flores. Sana papanood ang laban ngayon sa PBA, parang wala po sa IBC. Kasi second game lang yung matitelevised today. Yeah. So you have to watch it later pa. Okay. James Martinez, nanonood din sa atin ngayon. Ang payat ko na raw, lalo dadami yung chicks. Okay, salamat. Kochala, tsaka si RBT. Thank you for watching. Okay? Alright. Ayan. So, ayan na. So, papaalam na kami. Direk. So, thank you so much. Mga thank yous natin. Ikaw, mga pasasalamat mo, mga sponsor mo. Sabel? Alright, thank you to Mr. Ramis Tumang of the Amazing Playground and Dermaesthetic. Like to thank my mom, my lola, Mama Doc, to Ninang, Pao, Kat, Zoe, and Bea, and also hello to our friends there in Cabanatuan, sina Timmy, Mother Wilma, and Baby Miggy. Okay, and Nicole. Dad, my mom, my sister, and my lola. Amen, Nicole. Okay, and? Oy, maraming salamat kay Mama Mirna Martinez. Happy birthday. Oy, si Ford. Si Ford, belated happy birthday. Belated Ford. Coming from Snow, ang mga biyaya ay siksik, liglig, at umaapaw sa inyo. At si Ate Jocelyn. Miss Jocelyn, happy birthday. My Siksik, wife, maganda.
Bye. Hi, Queenie, Queenie love and you. Zian. And Ako naman. hi, Zian. Barangkabulan ni Jicola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casal. Thank you so much. Tsaka sa Everbilena, sa mga makeup yes. natin. Salamat po, Thank Mr. you, Giselle Ducy. Everbilena. Tsaka sa Blackwater, thank you. And also, salamat din kay Mr. Willie Ortiz, Philip Golawala, Rosa Jacob Anapas at Arvin Roa ng Axel 316. At Mindanao Avenue Extension, Winston Navarro. Nice. Ito ngayon, bilis, di ba? Okay. Yung chancellor. Alam na po tayo. Ako po yung Unicoach Sobadwa. Cristabel De Leon. Nicole Ramos. Dennis Principe. Ang tabayanan po ang News at 6 at narito po ang kanilang mga tampok na tabalits.